sa Panginoon sa muling umagang tunay nga pong namalas naman natin ang katapatan ng Diyos. Binigyan niya muli tayo ng panibagong biyaya ng umaga, bagamat masungit ang panahon dito sa lugarin sa naglalayb ang inyong lingkod. Alam ko na itataguy tayo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat sitwasyon ng ating pong buhay, ang Diyos ay tapat na nangangako. Sa laan siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, bago natin kaharapin ang panibagong araw na kaloob niya, hayaan po nating paumpisahan natin ang ating pong buhay ang gawain ng devotion na ito. Bago ang lahat, tayo muna po'y kumanta ng isang awitin, Tapat Kailan Paman. Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga, pagsubok at lumbay, dahil siya't lumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga, sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Hallelujah, hallelujah. Panginoon Diyos,
na tapat, banal at makapangyarihan. Sa umagang ito, muli po kami nagpapasalamat sa handog mo, Panginoon, na panibagong pag-asa, panibagong araw, Panginoon, panibagong pagtatapat niyo na naman po na aming buhay na kinakalap. Binibigyan niyo, Panginoon, ng dakilang pag-asa na kayo ang aming Panginoon, Diyos na nagkakaloob at Diyos na magkakaloob, O God, ng lahat ng pangangailangan namin. Hindi magiging hadlang ang mga sitwasyon, masungit na panahon, O God, at mga bagay na aming personal nakakaharapin, mga responsibilidad upang hindi kami, Panginoon, magpapuno ng presensya sa inyo. Sa gawain ng devotion na ito, muli po, Panginoon, hinihingi namin ang mayamang pagkilos niyo, Panginoon, ang pangunguna niyo, lalo na sa lingkod niyo na gagamitin, O God. Kayo lamang po ang higit na magpakahayag, gamitin niyo lamang po ang aking buhay upang kayo ang maparangalan at mahayag ang iyong kalooban at ito'y maging pagpapala sa bawat anak. Kayo lamang po ang Diyos na laging tapat at sapat sa buhay namin, O God. Samahan niyo lamang po kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli po, isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Ang Diyos po natin ay tapat. Amen po. Sa umagang ito, hindi ko po alam ang kalalagayan ng bawat isa sitwasyon, pero dito po ay may konting sungit ng panahon, kaya po pagpaumanhin nyo kung aking internet connection ay hindi ganun talagang kalakas, pero kailangan nating magpatuloy sa gawaing itinakda ng Diyos. At sa umagang ito, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang sitwasyon o kalalagayan ninyo o kalalagayan natin bilang mga anak ng Diyos? Bilang ang Diyos ang ating pag-asa. Alam natin, ang bawat isa ay hindi mawawalan ng kaharapin, hindi mawawalan ng mga responsibilidad at anuman yung mga bagay na yon, sa Diyos natin nilalapit. At minsan, alam natin at naiisip natin, katulad ng mga nakaraang linggo at mga nangyari sa ating pong sitwasyon, ay pinapanalangin natin ito na maging maayos dahil may mga bagay na pumasok sa atin, sitwasyon na kalamidad, mga hindi matigil na pag-ulan, pero ito din po ay naging tugon sa mga nangangailangan ng ating kapwa nagsasaka sa bukid. Pero ganun pa man, iba, sumobra-sobra naman po. At bilang sa Diyos nagtitiwala, alam natin na nilalapit natin to na wag naman po maging sobra. At inaano natin to na alisin yung mga bagay na magpapahirap sa ating sitwasyon. Amen? At katulad nga po ng Bulacan, hindi po ito naging exempted sa maraming pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kaya po sa oras na ito ay yun po yung mga bagay na ating magiging kaugnay ng pag-aaral. Bilang anak ng Diyos, hindi po tayo nagiging exempted sa mga kaharapin, sa mga sitwasyon na dinaranas na atin. Di po ba? Katulad ng isang lingkod na ating pag-aaralan, si Apostol Pablo, sa aklat ng Korinto, chapter 12, verse 9. Pero bago dumating to, in chapter 8, sabi dito, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin sa akin ito. Pag magatampo natin, ang Diyos ay sapat at tapat. Sabi po dito,
Dahil sabi dito sa 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang ang aking mga kahinaan, nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. So, ganun din po tayo mga kapatid, inilalapit natin sa Panginoon. At ano po ba yung istorya ng buhay ng isang apostol? Bakit niya nasabi sa Panginoon to? Bakit niya inilalapit? Kasi po sa istorya po ng paglilingkod, nung tinawag po si Apostol Pablo, alam naman po natin bago siya lumakad sa kalooban ng Panginoon, ay siya'y pinurusahan ng Panginoon. Hindi ko na po bubuklatin ko, pero ito po yung istorya na sabi sa gawa, pinadala ng Panginoon si Ananias para siya ay pagalingin. Ngunit wala naman pong sinabi doon na 100% na natanggal yung buong kaliskis sa kanyang mata. Sabi lang doon, may natanggal na kaliskis. So, marahil ito yung nagiging tinik sa kanyang paglilingkod, yung kanyang karamdaman sa kanyang paningin. At marami pa pong mga bagay tayo makakita dito, yung maraming tinik. Yung kanyang paghirap, di po ba? Na bago dumating ito ay sinasabi sa 11 yung kanyang mga bagay na naging pagsubok. 2 Corinto po, kapatid, Sister Luz Buminda, 2 Corinto 12:9 po. At sa buhay na ito, yung maraming pagsubok niyang ina, naging tinig sa kanyang mga paghihirap, yung mga barko na sinakyan niya, na halos minsan ay madalas ay palubog na, yung mga paghagupit sa kanya, marami pa pong bagay. At katulad natin bilang lingkod, hindi po tayo din nagiging exempted sa mga ganun. Marahil yung mga tayo mga lingkod ay hindi naman po ganun kagrabe, mga mild. Pero nito po kasing dumating na mga nagdaang linggo, hindi po naging madali ang sitwasyon dito sa Bulacan. Or marahil sa maraming lugar dito sa Pilipinas. Sa tinamaan ng mga habagat, ng pag-ulan, at yung mga bagay na yon ay nagiging hadlang o hindrances sa pang-araw-araw natin. Kaya nailalapit natin ito sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po kami. Huwag niyo naman pong masyadong pahirapan ang aming sitwasyon dahil hindi po magiging madali, lalo na po pag ang magulang mo ay nakatira sa nag-high tide na lugar at ikaw ay naglilingkod, hindi po magiging madali. At sa maraming may nakita rin ako ng mga naging kaklase ko sa Bible School na halos hanggang dibdib o hanggang ano ang baha, lalo na sa mga kalumpit, Hagonoy, ganyan. Pero sabi dito sa sapat na sa inyong aking biyaya dahil sa ang aking kapangyarihan ko'y nakikita sa inyong kahinaan. Alam niyo po, mga kapatid, ako'y namamangha sa pagkilos ng Panginoon. Bago po kasi nangyari itong sitwasyon na ito, ng pagdating ng habagat, ay nakalipat po kami ng place at yung mga bagay na yon ay naging kapamaraanan pala ng Panginoon dahil may darating na ganong sitwasyon. At aking iniisip, kung nandun pa po kami sa dating lugar na tinitirhan namin, dahil nag-a-apartment lang po kami, kasama ang house church, ay marahil nahirapan po ako sa pag-aayos ng gamit. Nahihirapan po ako sa pag-aasikaso dahil talaga pong napakataas ng lugar. Ay napakataas po nung pagbaha. At alam ko po dahil malapit po ang dati po naming ina-apartment ay sa Nia Road, ay alam po namin malaki ang naging tubig sa dati naming tinirhan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung kanyang kapamaraanan ay kamangha-mangha.
Amen? Bakit po? Dahil dito po sa nalipatan namin ay hindi po kami gaanong nahirapan. Hindi po kami nagganong nakaharanas ng pagtaas ng tubig. So sabi namin mag-ama at pamilya, glory to God. Kasi ganun pala yung way ng Panginoon na hindi namin inaasahan. At kung ano man yung mga naging istorya na yun, kung bakit kami nakalipat ay plano pala ng Panginoon. Dahil nung nag-aaral po ako sa Bible, may time po na nag-ulan din ng malakas. Or may something nag-aaral pa po ako sa Bible school ay umulan ng malakas ay mild lang naman po. At konti lang yung nabasa. Pero syempre pa rin po, kapag nakakaranas ka ng pagbaha sa bahay, syempre po, hindi ganun din ka at ease. At syempre, marami kang bagay na lilinisin, marami kang bagay na tutuyuin. At minsan, may mababasa kang gamit. Di po ba? Lalo na ngayon nagdaang linggo, mga kapatid, hindi ko po alam kung sino man po sa inyo ang tinamaan ng mga naging problema ay pagbaha-baha na yan, pero isang bagay lang po ang ating mararanasan. Sabi po dito, sapat ang biyaya ng Diyos na ipinangako niya sa atin. Dahil sabi po, sa panaghoy, ang sukdulang biyaya ng Diyos ay sagana araw-araw. Amen po. Babasahin po natin. Sabi po dito, sa Panaghoy, chapter 3, verse, ito ay laging sariwa. Isama ko po yung 22 sa Panaghoy, chapter 3, verse 22-23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Di po ba? Yung huling salitang katapatan mo ay dakila. Dakila po. Kasi talagang kahit yung anak ko, nakasama ko noong time na nakaranas kami ng bumaha yung dati namin tinitirhan, mild lang naman po, pero may mga nabasa. Hindi po ganun kadali. At isang kapamaraanan din yun para matulungan ko ang aking magulang na sanay na po sila sa high tide. Pero ngayon po, at least, temporary, nagkaroon po ako ng way out of access para po sila ay ma-help na hindi ko po lubos maisip na kung sa dati po ay hindi ko po magagawa kasi medyo malayo po. Kaya bilang lingkod ng Panginoon, ipinapaano po dito na yung sitwasyon natin ay minsan talaga hindi natin maarok or hindi natin maunawaan bakit niloloob ng Panginoon. Pero ganun pa man, kapag naisip natin yung niloloob na pangyayari ng Panginoon, katulad nga po sa sitwasyon namin, ang nagkaroon lang po ng tubig ay yung labas namin. Kahit po nagpakawala ng yung dalawang dam, kinatok na po kami nung aming kapitbahay, yung caretaker ng aming pong nilipatan, ay naging panatag po kami na hindi na po aabutin yung aming loob ng bahay at wala pong mababasa. At kinain ko na po sa Panginoon yun. At ganun nga po ang nangyari. Kaya wala po kaming ganong nasikaso dahil tapat po ang biyaya ng Diyos na hindi po kami naghirapan ganong maglilinis. Bagamat maputik, isang bagay lang naman po yun na mild na tiisin. Pero sa bagay na iyon, nakita namin ang kapamaraanan ng Diyos ay dakila. Hindi po mababasa yung mga mild mini components na ginagamit sa ministry. At yun po ay pinagpapasalamat namin sa Panginoon. Katulad din po ni Apostol Pablo, kung ating pong talagang ihahalongkatin yung kanyang naging buhay sa paglilingkod, talaga naman pong sapat ang biyaya. Kaya nga po nasabi niya doon sa Filipos 4 na naging kontento siya. Sa anong pong bagay? Sa ano ba? Sa kasaganaan po ba? Hindi naman po, di po ba? Doon sa mga bagay sa Filipos 4, ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo doon? Nasabi po dito, lubos sa 10:10, lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli
niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya't lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. So, ito po inano niya sa nakatigpil. Sabi sa 11, hindi ko sinasabing ito dahil naghihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginawa. Natutunan ko ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalalagayan ko, busog man o gutom, sagana man o sala, kontento pa rin ako. Ito po yung napakaganda na nagiging life verse na marami. 13, kaya kong harapin ang kahit anumang kalalagayan o sitwasyon sa pamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen po. Hanggang 13 po, na tunay nga po, nagagawa natin ang lahat ng bagay. Mabigat man ang sitwasyon, hindi tayo pinanghihinaan ng loob katulad ni Apostol Pablo. Marami man siya nararanasan, may karamdaman man siyang personal, mabigat man ang ministeryo, dahil sinusuong niya ang pinanghawakan niya o tinanggap niyang tungkulin sa Panginoon na ipaglilingkod at papangaral niya ang mabuting balita ng may katapatan. Dahil sabi niya po sa Pilipos 3:10, nais niyang higit pang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, maging kabahagi ng paghirap ni Kristo sa krus. Ganun din naman po tayo. Hindi ko man po alam ang bawat sitwasyon ng mga kapatid ko, hindi ko man po alam ang mga sitwasyon niyo. Pero may Diyos po tayo, nakatingin sa langit, na tapat at sapat ang biyaya sa atin, na kung paano niya nilalagay sa ating puso, na kailanman, saan man tayo magpunta, hindi niya tayo iiwan ni pabayaan. Talaga pong ang sarap lang sa pakiramdam na yung plano niya pala ay higit na maganda. Dahil nga po, sabi ko nga po, hindi kami naghirapan mag-anak, maglilimas. So, I prayed burden na doon sa mga kapatid ko at kaklase ko sa Bible School na hanggang dibdib po ang kanilang tubig. Dahil mahirap po yung ganun sitwasyon. Lalo na kung ang gamit mo ay mababasa. Napakahirap po. Yung pangailangan mo lang ang naglilingkod ka. Pangailangan mo nga lang araw-araw kung paano ka maisustain, di po ba? Isang pagpakikipagbaka na sa Panginoon sa pananalangin, di po ba? Dinagdagan ka pa ng pang-araw-araw na sitwasyon na maglilinis ka, hindi mo alam kailan tataas ang tubig, di po ba? Walang hintong paglakas ng ulan, walang tigil na pag-ulan, lalo pang daragdagan tubig, hindi mo na alam, lalo na iisipin mo kung may anak ka, di po ba? Mas iisipin mo yung safety nila, kung saan matutulog. Pero ganun pa man, bilang mga lingkod ng Panginoon, pinapayapa niya tayo, binibigyan niya tayo na, anak, sapat ang biyaya ko. Bibigyan kita ng higit na tulong na kailangan mo. Dahil alam ko nagtitiwala ka sa akin. Nasabi dito, magagawa mo ang lahat ng bagay kasi ako ang nagpapalakas sa iyo. Di po ba? Ako ang tulong mo sa iyong paglilingkod. Kaya, sabi nga po doon, di po ba, salita ng Diyos, walang pagsubok ng ating nararanasan na walang kapahintulutan ng Panginoon. Hindi niya ibibigay ito ng higit pa sa ating kakayanan. Kaya sabi doon, sa 1 Corinto 10:13, siya rin po yung magbibigay ng tulong o way out na mapagtagumpayan natin yan, mga kapatid. Amen? Tapat ang pangako ng Diyos. Hindi niya naman sinulat yun sa salita ng Diyos na hindi niya naranasan din nung nagkatawang tao siya. At hindi rin niya ipinangako sa atin na hindi rin po natin mataranasan. Na alam niya yung magiging paghihirap natin. Bago pa natin ito lakaran, alam na alam niya. Kasi siya mismo ang unang nakaranas. Pero sabi nga po, tapat ang Panginoon. Amen? Na siya rin yung magiging tulong natin para ma-way out natin yung mga ganitong sitwasyon. Na kung paano natin panghahawakan na bawat araw sagana ang biyaya ng Diyos na nagmamaliw sa ating pong buhay. Na kung paano natin ni-receive
yung panibagong kalakasan, panibagong hininga. Ganun din po yung bago, everyday, bagong pakikipagbaga, bagong kabanghamanghang pagkilos ng Panginoon ang ibinababa at pinapangako niya sa atin. Na yun po, amen po, sabi po ni ating God is in control. Amen po. Na yun nga po, kontrolado niya at sitwasyon. Ang inaano lang po niya sa atin, yung pagtitiwala. At kung paano siya tapat sa atin, pinanghawakan natin yun, tapat din tayo. At sinasabi nga po, sabi nga po, di po ba, sa salita ng Diyos na sa 2 Thessalonica 3, ano po ang sinasabi po dito? Ngunit, ito po sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang epistolo sa 2 Thessalonica chapter 3, verse 3. Ngunit tapat, 2 Thessalonica chapter 3, verse 3, ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Masama lang po ba? Paghihirap din po. Hindi po ba? Dahil hindi naman lingid sa atin na hindi tayo exempted sa mga kaharapin. Pero ang pangako ng Panginoon ay tapat, nalaan ang kanyang tulong, at sabi po sa ating pinag-aaralan, sapat ang biyaya. Sabi dito, sapat sa inyo ang aking biyaya dahil sa kapangyarihan ko'y nakikita ang inyong kayo. Oh, we are nothing without God. Amen. Totoo naman po yun. Wala tayong halaga kung wala ang Panginoon. At wala tayong magagawa kung hiwalay at wala sa atin ang Panginoon. Pero dahil anak tayo ng Diyos, nilingap niya tayo. At muling inahon sa ating mga sadlak na kahapon. Kaya bagong talagang tapat ang ating biyayang tinatanggap at siya ang pag-asa natin. Sabi dito, kaya buong galak kong ipagmamalaki ang mga kahinaan nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Talagang ito po yung ating nararanasan. Nararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos dahil siya yung ating great provider, yung sufficient God na nagbibigay sa atin ng mga probisyon at kapamaraanan. Malampasan natin yung sitwasyon na talagang ma-amaze tayo sa ginagawa ng Diyos, lalo na tayo ay sa Kanya gumagawa, sa Kanya naglalaan ng pumbuhay. At sabi po dito sa 10, sama ko na po, dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan. Ito na po yung last na verse, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit at pag-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kayo. Sapagkat, ito pong i-highlight ko dito sa 10, kailan ako mahina, saka naman ako pinapalakas ng Panginoon. Yung C ng 10, nung sabi dito, sapagkat kung kailan ako mahina, doon naman ako pinapalakas ng Panginoon. Bakit? We can do all things through Christ who strengthens us. Nagagawa natin lahat ng bagay dahil ang Diyos ang tulong o nagpapalakas sa atin at nagbibigay ng kapamaraanan, malampasan. Hindi po bilang lingkod, hindi rin po ang aking kaisipan, hindi rin po ang aking lakas, hindi po yung kapamaraanan talaga niya na siya ang higit na great planner, great na sufficiency provider. Di po ba? Yung kanyang way out na ito na, tapos na yung blueprint mo, anak. Lalakaran mo na lang yan. Kung ikaw ay patuloy nakakapit, patuloy nasasandig sa akin at magtitiwala habang ibinibigay mo yung buhay mo sa akin. Kasi tapat yun ang ako Kaya sabi doon sa binasa natin kanina, siya yung nagpapatatag para higit natin conquer yung mga bagay na ating kakaharapin. Kaya salamat po sa umagang ito. Hindi man po tumitigil pa yung ulan, pero ganun pa man, patuloy tayong magalak sa umagang ito na kung paano
tayo tinaguyod sa nagdaang linggo at nakaraang linggo pa rin. Mas mahirap po yun, walang tigil ang pag-ulan, maraming pagbaha. Nakita natin ang amazing grace ng Panginoon, yung kamay niya at tulong niya, na talagang mabiyaya siya. Kaya sabi dun sa kinanta, biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay niligtas. Palagi tayong ililigtas ng Panginoon dahil tapat siya na nangako sa atin. Palagi niya tayong tutulungan, anuman yung pakikipagbaka natin. Sa mga kasama ko at makakapanood pa nito, alam ng Diyos ang sitwasyon mo, kapatid. Alam ng Diyos ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, kapatid. At hindi siya nangangakong hindi niya gagawin. Lahat ng kanyang sinalita at ipinangako sa atin ay kanyang gagawin at ating mararanasan. Hanggang muli po, palaging ang tulong ng Panginoon ay nasa una na natin. Panghawakan na natin ang kanyang favor at mag-umapaw sa ating buhay ang favor at tulong at pagpapala ng Diyos. Kaya sa oras na ito, salamat po, Panginoon, sa dulang biyaya niyo, sa dakilang tulong niyo na laging tapat sa aming mga buhay bilang mga anak. Sa umagang ito, pinagpapasalamat po namin na kayo ay Diyos na tapat at sapat, na hindi po kami mangangamba, Panginoon, bagkus magagalak kami dahil alam po namin na kung paano nyo kami pinagtagumpay sa nagdaang linggo. Mas lalo pa namin mararanasan ang pagtatagumpay at patuloy na kasaganaan ng iyong biyaya dahil kayo ang Diyos ng aming pong buhay. Ang kapangyarihan na ginagamit namin at magagamit namin at patuloy na nangunguna sa aming nilalakaran. Dahil kayo ang aming tanglaw na kung paano ang salita mo ay aming patuloy na pinagyayaman at patuloy na pinanghahawakan. Makapangyarihan ang iyong pangako. At ito ang kapangyarihan ng aming pong buhay. Ang iyong salita, O Diyos. Kaya sa umagang ito, anuman sitwasyon ng mga kapatid ko, lalo ng aming mga tagapanguna, O God, ang pamilya ng Pastora Never, buong sambayanan niya, pamilya, Panginoon, ng Pastor Joseph, at ang bawat lingkod na kaisa natin sa ministeryo ng Diyos. Alam niyo po ang bawat sitwasyon, ang kamay niyo nga po ang higit na mauna na, Panginoon, at patuloy na maging kagalakan ng bawat anak mo na haharap hindi lang sa buong araw na ito, sa darating pang araw at buong linggo, na patuloy ang pagpatulong mo, biyaya mo, provision mo, pabor mo, at kalusugan na kailangan ng bawat anak mo. Kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa anumang sakit karamdaman. At patuloy po kami, Panginoon, magagalak at magpupuri at sa inyo pagtitiwala at patuloy na ipapahawak ang aming pong buhay. Salamat nga po sa umagang ito. Tapat po kayo, O Diyos. Kayo po ang higit namin pasasalamatan at pag-aalala ng aming pong buhay. Dahil kayo ang aming Diyos ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po sa bawat isa. Muli po, patuloy tayong magalak sa ating maghapon dahil po ang Diyos ay tapat at sapat sa ating pong buhay. God bless po.